Sa mundong puno ng sorpresa at lihim, may mga kwento tayong ayaw paniwalaan. Mga kwentong masakit pero totoo. At minsan, pagmamahal ang mismong biktima ng kapalaran. Paano kung ang taong minahal mo ng buong puso ay kapatid mo pala? Paano mo pipigilan ang damdaming hindi mo sinadya? Ito ang kwento ng pag-ibig na bawal, ng lihim na matagal nang nakabaon, at ng dalawang pusong pinaglalaruan ng tadhana. Una ko siyang nakita sa isang art exhibit sa Maynila. Siya yung tipo ng lalaking tahimik, pero mapapansin mo agad, matangkad, moreno, simple ang bihis, pero may dating. Nakatingin siya sa isang painting ng isang lumang bahay na tila pamilyar sa akin. Nang magtama ang aming mga mata, ngumiti siya. At doon nagsimula ang lahat. Ako nga pala si Luis. Pakilala niya. Clara, sagot ko, habang pilit tinatago ang kaba. May kung anong koneksyon agad akong naramdaman. Hindi ito yung typical na kilig. Parang may hinahanap ako sa matagal na panahon at sa wakas, nakita ko na. Mula sa simpleng kwentuhan, naging regular na kaming nagkikita. Coffee dates, sabay sa art workshops, gala sa museums, parang itinadhana ang bawat hakbang naming dalawa. Siya ang tipo ng lalaking maaalalahanin, masarap kausap, at laging nariyan kapag kailangan mo ng karamay. At ako naman, hindi ko rin maitago ang nararamdaman ko. Masaya ako sa tuwing kasama ko siya. Unti-unti, nahulog ang loob namin sa isa't isa. Alam mo, Clara, hindi ko alam kung bakit. Pero parang matagal na kitang kilala. Sabi niya minsang sabay naming pinapanood ang ulan sa veranda ng isang maliit na kapehan sa Tagaytay. Ganon din ako, Luis. Para tayong matagal nang magkaibigan. O baka higit pa doon. Doon ko rin unang narinig sa kanya ang mahal kita. At minahal ko rin siya. Ngunit ang bawat kwento ng pag-ibig, may kasamang pagsubok. Isang araw, tinanong niya ako tungkol sa pamilya ko. Sinabi kong lumaki ako sa lola ko sa probinsya. At ang sabi ng lola ko, patay na raw ang mga magulang ko. Wala akong gaanong alam sa pinagmulan ko. May mga litrato ako ng mama ko, pero hindi ko kailanman nakilala ang tatay ko. Tumahimik si Luis. Parang may gustong sabihin, pero pinili niyang manahimik. Makalipas ang ilang linggo, dinala niya ako sa bahay nila. Doon ko nakita ang litrato ng papa niya at gumuho ang mundo ko. Ang lalaking nasa larawan, siya rin ang nasa lumang litrato ng mama ko. Tanging pagkakaiba lang, mas bata pa ito sa litratong akin. Agad akong kinabahan. Tinanong ko si Luis kung saan nanggaling ang papa niya. May naging anak daw siya noon sa isang babaeng hindi niya naipaglaban. Sagot ni Luis. Pero hindi na daw nila nahanap yung bata. Hawak ko ang litrato ng mama ko. Nanginginig ang kamay ko. Ipinakita ko iyon sa kanya. Pareho kaming napaupo sa pagkabigla. Tila nanlamig ang buong paligid. Clara, anong ibig sabihin nito? Halos hindi makapaniwala si Luis. Luis, siya ang mama ko. At yung papa mo, siya rin ang tatay ko. Walang salitang makapagsasalarawan ng sakit sa sandaling yon. Parang niloko kami ng tadhana. Ang lahat ng masasayang alaala, biglang naging masalimuot. Paano mo tatanggapin na ang taong mahal mo, kapatid mo pala? Lumipas ang mga araw na halos ayaw naming mag-usap. Pero mahal pa rin namin ang isa't isa. Isang gabi, nagkita kami sa huling pagkakataon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa art exhibit. Tahimik kami pareho. Walang sinasabi. Hanggang sa siya na ang bumasag ng katahimikan. Clara, kahit anong mangyari, mahal kita. Pero kailangan nating lumaban sa sarili nating damdamin. Hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipaglaban. Minsan, ang tunay na pagmamahal, yung marunong magparaya.
Napaluha ako. Hindi ko rin napigilang hawakan ang kamay niya. Luis, totoo. Masakit pero kailangan. Kasi mas mahalaga ang tama kaysa sa nararamdaman. At doon kami huling nagyakap. Hindi bilang magkasintahan, kundi bilang magkapatid na pinaglaruan ng tadhana. Marami ng taon ang lumipas. Pareho na kaming may kanya-kanyang buhay. Ako, isa ng guro sa sining. Si Luis nagtayo ng sariling art gallery. Minsan, napapadaan ako sa gallery niya at napapangiti. Sa isang sulok ng lugar, naroon ang painting ng lumang bahay kung saan nagsimula ang lahat. At sa baba ng painting, may maliit na karatulang nakasulat. Sa isang pag-ibig na hindi itinadhana, salamat sa pagmamahal, kahit bawal, kahit saglit. Paano kung ang taong minahal mo ng buong puso ay kapatid mo pala? Isang kwentong puno ng pag-ibig, lihim, at sakripisyo. Totoo nga, ang tadhana ay may sariling biro at minsan, ang pag-ibig ang kanyang laruan.